Kamusta mga kababayan? Siguro narinig nyo na ang salitang One China Policy, lalo na sa mga balita tungkol sa Taiwan, China at Amerika. Pero alam nyo ba kung ano talaga ang ibig sabihin nito? Bakit ito mahalaga? At tanong ng marami, epektibo pa ba ito ngayon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung gusto mong maintindihan ang isyong ito sa pinakasimpleng paraan, simulan na natin. Kung sa pagiging epektibo ng kasunduan tungkol sa One China Policy, oo, epektibo pa din ito. Ano ang One China Policy? Ang One China Policy ay isang kasunduan ng maraming bansa na nagsasabing may iisa lang na bansang China at ang People's Republic of China o yung gobyerno sa Beijing ang lehitimong gobyerno nito. Ibig sabihin, ayon sa pulisya na ito, hindi kinikilala ang Taiwan bilang isang hiwalay o independenteng bansa. At kung gusto mong magkaroon ng opisyal na relasyon sa Beijing, hindi mo pwedeng kilalanin ang gobyerno ng Taiwan. Karamihan sa mga bansa tulad ng Pilipinas at Amerika ay walang embahada sa Taiwan, pero may representative office sila doon para sa mga OFW, negosyo at iba pa. Paano ito nagsimula? Noong 1949, nagkaroon ng digmaang sibil sa China. Nanalo ang mga komunista at nagtayo ng bagong gobyerno sa mainland China. Ito ang People's Republic of China or PRC. Ang natalong gobyerno na tinatawag na Republic of China, RROC, ay lumipat sa Taiwan at doon nagpatuloy bilang hiwalay na pamahalaan. Pareho silang nagsabing sila ang tunay na China. Pero noong 1971, nagdesisyon ang United Nations na kilalanin ang PRC sa Beijing bilang tanging kinatawan ng China. Doon nagsimulang kilalanin ng karamihan sa mundo ang One China Policy. Ano ang gusto ng China? Simple lang, para sa Beijing, ang Taiwan ay bahagi ng China at balang araw gusto nilang maibalik ito sa ilalim ng kanilang kontrol kahit sa puwersa kung kinakailangan. Ang Taiwan ay may sariling gobyerno, hukbo, eleksyon at batas. At karamihan sa mga tao roon ay ayaw makontrol ng China. Paano ito tinitingnan ng ibang bansa? Ang mga bansang tulad ng Pilipinas, Amerika at karamihan sa mundo ay sumusunod sa One China Policy. Ibig sabihin, kinikilala nila ang Beijing bilang gobyerno ng China. Pero, hindi rin nila sinasabing sakop ng China ang Taiwan. Sa madaling salita, parang nakikisama lang sila para walang gulo. Pero sa likod nito, marami pa ring ugnayan sa Taiwan, sa negosyo, sa teknolohiya at sa depensa. Pero sa realidad, nahihirapan na itong panindigan ng maraming bansa dahil habang lumalakas ang suporta ng Amerika sa Taiwan, mas lalong tumitindi ang tensyon. Ang mahalaga, tayo bilang mga Pilipino ay dapat maging aware sa mga isyong ganito. Dahil kung magkaroon ng digmaan sa Taiwan Strait, apektado rin ang Pilipinas sa ekonomiya, sa seguridad at sa buhay ng libu-libong OFW doon. Kaya mag-obserba, buksan ang isipan at maging mapanuri. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share na rin para mas maraming Pilipino ang makaintindi. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli at mapagpalang araw sa lahat.